Good day po, ma'am. Bali, tapos ko na po yung ginawa ko pong packet tracer and yung activity po ngayon. So, I-explain ko po siya step by step. So, una, naglagay mo muna ako ng switch. Yan. 1, bali 4 po pala yan. 1, 2, 3, 4. Then, naglagay naman po ako ng PC, which is generic. Yung switch naman po, generic din po. Then, dalawang server, naglagay tayo. So, sa unang switch, meron tayong 3 PC, which is for faculty. Then, yung sumunod naman, yung 2 PC is for student. So, sa second switch, may 3 tayong PC, which is for faculty ulit. So, sa server naman, sa isa, 5 server, then sa DNS. So, dito naman sa pangatlo, kadugtong naman siya dito. So, dito naman sa last, yung pang-4, meron siyang 5 computer, which is for student. So, explain na natin. Tapos mamaya i-test na natin ito. So, makikita nyo dito, yung ginamit kong class is class C 195.195.195.5. Then, yung subnet mask nya is 3255 kasi class C yung pinili ko. Kapag class A naman, isa lang dapat yung nakalagay na 255. Then, 30 dapat yan. Tapos, pag class B naman, bale, 2 lang kasi dapat 255 yun kapag class B ang ating pinili. So, makikita nyo naman, 3 yung 255. So, class C yung pinili ko dito. So, same lang naman sila dito ng IP address, pero magkaiba yun sa dulo. Yan. Dito isa 2. Isa naman 1. Then, nilagay ko lang dito yung DNS server pag tinesting natin mamaya. So, dito punta naman tayo dito sa configuration. And dito natin makikita yung VLAN database. So, makikita nyo dito may nag-set na ako ng faculty tsaka student. 100 naman for faculty, 200 for student. So, kapag kinonect natin to, yan itong connectors. Yan. Nakikita nyo, may lumalabas na number kung saan nyo kinonect. Then, pupunta kayo dito. So, dito nyo pipiliin yung example naman, 200 for student. Kaysa 5.1 ko siya nilagay. Then, dito naman sa isa, 5.1, oops. Balik natin. Then, fast forward time. Also, dito naman din, sa for faculty is 7.1. Nakakonect na siya dito. Yan, kinonect ko na. 100 for faculty. Dito naman sa isa, second switch, same lang din, klase pinili ko. Yan, makikita nyo naman. Punta tayo sa configuration. So, naka-static tayo gamit natin. Yan. So, mamaya iti-testing natin.
Punta naman tayo dito sa server. Yan, makita nyo yung DNS server natin is 195.195.5. HTTP natin, pinalitan ko hello world H1 kasi para malaki. Yan, makikita nyo naman www.kkatamora.com 195.195.195.4 yung IP address. Tsaka naka-add na rin yan. So, pwede natin yung palitan mamaya pag tinest natin. Punta na tayo sa DNS. Same lang din. HTTP, hello world, desktop. Yan. 195.195.195.5. Same lang sila dito. So, web server. Yan. 195.195.195.4 yung IP address talaga natin. Tapos pag sa DNS server naman, yung papalitan natin sa dulo is yung 5. So, kakopy natin to. Ganyan yung ginawa ko kanina. Yan, ganyan. So, lalagyan natin siya sa DNS. Yan. Kinopy ko lang. Then, ganun lang din sa ibaba. Dito naman, nakakonect na lahat. Yan. Okay na siya. Ira-run na lang natin. Naka-connection na siya lahat. Testing na lang. Yan, 135.135.1.5. So, yung ginamit natin class dito is B. So, makikita nyo, dalawa lang yung IP address at yung sa dulong, yung 5 yung host. Dalawang 0 kasi class B. Pag class C naman is 3 yung ganito. Yan. So, same lang siya. Dito sa 4 na to. Bali, yung pinagkaiba lang is yung sa dulo, yung host. 4. 3. Yan, 2. 1. So, ito testing na natin siya. So, testing natin sa student to student. Wait lang. Delete lang muna natin to kanina kasi tinest ko kasi. So, ulit tayo. Yan. Lapag natin. Failed. Yan. So, makikita nyo failed. Kasi magkaiba sila ng class. Next one is ito naman. Punta tayo dito sa faculty. Try natin kung ma-access ng class B yung faculty. Yun, failed. Delete natin. Ulit. Yan. Dito naman sa kabilang faculty. Sa first switch. Yun, failed din. Kasi magkaiba. At wala silang access. Ang may access lang dito is yung faculty to faculty. Yan, subukan natin. Yung successful. PC7 to PC3. Lastly, check natin dito sa faculty to faculty. Same server. Yan, successful. Nakita nyo. Yan. Delete natin. Try pa tayo ng iba. Pag chinik naman natin dito, double. Pare sila dito sa student tsaka student. Class B. Successful kasi magkapares lang sila ng class tsaka ng pero magkaiba sila ng host.
IP address tsaka host. Kaiba. So, makikita nyo naman. Successful din. Yan. Tapos, try natin ulit. Yan, try natin yung sa web browser www.kkatamora.com. Yan, hello world, lumabas. So, try naman natin sa IP address niya. Ay, one 195.195.4. Go, yan, lumabas din. Hello world. Try pa tayo dito sa iba. Check natin sa student kung ma-access niya yung sa faculty. Let's see. www.ktamara.com. So, walang lumabas. Ibig sabihin, denied access. For faculty lang talaga siya. Check naman natin sa DNS 195 yung ano natin IP address .4. So wala yan, ibig sabihin hindi gumana, server reset. So fail to access siya. So check naman natin sa kabilang faculty. www ulit kkatamora.com. So ayun, gumana. Hello world. So ulit yung ano naman IP address 195.195.4. yun, hello world, lumabas. So tama yung ating ginawa. So lastly, ito naman testing natin www.kkatamora.com. walang lumabas, so fail to access siya. And ito naman isa, IP address .4 denied. Yun. So tama ating ginawa. So much for that. Thank you po.